Yo! What's up mga boss? Good morning. So, kumusta kayo dyan? Ayun, so, today is a busy day, Marami tayong transactions today and sobrang busy na rin sa shop. Ayun, so, ngayon, dito muna kami sa McDo. So, actually, nandito pa ako sa parking area. And then, so kanina mga boss, merong isang supplier na nag-chat. Okay, sabi niya na pupunta daw sila sa office natin. Yun, sinabihan ko yung mga tao ko na wag mo nang tumanggap ng mga bisita, wag mo nang tumanggap ng mga suppliers, yung mga pupunta sa office or sa shop. Yun, paminsan-minsan kailangan talaga natin na mag-decline sa mga ganong bagay. Okay lang talaga na sometimes you will say no sa mga ganong bagay dahil malaki po ang mawawala sa'yo kapag palagi kang oo ng oo. Ayun, and that would be our topic later. So, siguro mamaya, pasok muna tayo sa McDo and then, ayun, kain muna tayo, magkape muna tayo and then pag-usapan natin yan mamaya. Ayun, so, basa muna pala tayo ng comments dito sa social media mga boss. Ayun, so shout out nga pala kay Boss John Kaiser Publico. Yan, ito kaibigan natin, may-ari po siya ng Midas PC. So shout out po sa Midas PC. From Puerto Princesa. Yan. Palawan sila. Sabi niya dito, as business owner, kailan ba dapat mag-hire ng sariling editor? Ayun, so as you can see po mga boss, ang ganda, actually ang ganda ng tanong ni Boss John Kaiser Publico, So shout out Midas PC. Ayan, idol yan, idol. Sobrang ganda ng mga build nila. So sa mga taga Palawan, doon kayo magpa-custom build sa Midas PC diyan sa Puerto Princesa, Palawan. Ayun. So doon sa tanong niya, so sa akin, yung prinsipyo ko lang talaga sa vlogging is I want to explore, I want to learn, I want to give value sa mga viewers. So kumbaga hindi pa siya priority sa akin yung pag-i-edit. Kung nakikita niyo po yung mga vlogs ko po, masasabi ko na pangit yung mga video quality sa editing, walang color grading, wala masyadong yung mga transitions, etc., yung mga sound effects. Actually, hindi siya kailangan sa akin for now. Pero kung i-follow nyo po yung page namin, which is Blue Arm Computers, check nyo po yung mga videos namin doon. Ang lulupit ng editing namin doon. So, personally, meron talaga akong company editor, video editor sa company namin, sa Blue Arm Computers. So, sabi kasi dito ni Sir John Kaiser, Boss John Kaiser, sabi niya, as busy na business owner, kailan ba dapat mag-hire ng sariling editor? Okay, so, hindi ko alam kung ano ba yung pinupunto niya sa personal vlog ko ba or sa business namin. Dahil sa business namin, meron na kaming company editor. So kung when we talk about sa business natin, ayun. So sabi niya, kailan ka dapat mag-hire ng editor? Ayun. So if you feel na naging hindrance na siya, kumbaga supposed to be marami ka sanang magagawa. Kaso hindi ka expert doon sa pag-i-edit ng video. Tapos para sa iyo pinaka-importante yan na dapat matapos yan ng someone, ng video editor. Kung para sa iyo mas mahal yung oras mo compared diyan na instead na ikaw yung gagawa, mag-hire ka na lang. Okay? Yan yung para sa akin na dapat kung mag-hire ka rin ng video editor, dapat meron ka ding extra budget diyan, 'di ba? Dapat okay yung takbo ng business mo, tsaka ka mag-hire ng video editor. So speaking naman sa personal vlog ko naman, ayun, so ito kasi as much as possible gusto ko lang na kumbaga shoot and upload agad. So minor editing lang. So for now ako lang yung umi-edit talaga ng mga videos ko. So kahit na meron akong video editor na sa company namin,
hindi ko po siya ginagamit para mag-edit ng mga videos ko. Dahil gusto ko, una-una, gusto ko rin na matuto, gusto ko rin step by step process, no, mali-learn natin kung ano yung mga bagay-bagay sa, especially dito sa vlogging. Okay, so siguro soon. At ngayon, hindi pa naman kayo nag-subscribe, so kaya parang ano lang sa akin, kumbaga training stage ko lang to talaga. Ini-improve ko lang yung sarili ko on how I speak, on how I communicate, at kung paano ako magsasalita sa camera. Ayun, so stepping stone ko lang to, no, to improve my communication skills. So maybe soon kapag magsa-subscribe na kayo, pag-aabot na tayo ng siguro mga 1,000 subscribers dito sa YouTube. Okay? So pag aabot tayo diyan, yeah, nako. Ipapa-edit ko na talaga to sa editor ko. Pero for now, I don't want him na editin mo na yung mga videos ko dahil ano lang naman to eh. Kumbaga hindi naman, it's not about the fancy edit, no. It's not about yung mga sound effects. Kumbaga para sa akin kasi mas importante sa akin yung value na binibigay namin. Yung mga wisdom, yung mga experience namin na sinishare, yan yung pinaka-importante sa akin. Okay, so medyo mahaba na. So ayun, shout out sa iyo. Boss John Kaiser, no. So thank you so much for the question. So ayun, medyo napahaba yung explanation ko. So for now, kain muna kami dito sa McDo. Ayun, so based doon sa topic natin mga boss, no, bakit kailangan natin na paminsan-minsan, okay, bakit kailangan natin na mag-decline sa mga offers, bakit kailangan natin na mag-no sa mga opportunities, bakit kailangan natin na mag-decline sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin at sa buhay natin pag ninegosyo. Bakit? Dahil yan ang magiging dahilan bakit magiging miserable ang buhay mo. At yan ang magiging dahilan bakit magiging mabagal ang pag-usad ng negosyo mo. Okay, so let me explain mga boss. So kanina mga boss, ang nangyari meron sana kaming supplier na pupunta dito sa office namin. Sabi nila, magbibisita daw sila sa office namin para syempre mausap-usap, ganun. Syempre meron yan sila mga offers. So sinabi ko sa sinabi ko sa manager namin na wag muna tayong tumanggap ng mga bisita. Especially ngayon no, na nasa patapos na yung buwan. So, ngayon kasi yung ngayon yung pinaka-peak, maraming o-order. Ayun, so, kaya yun yung isa sa rason bakit hindi ko muna pinapunta sa office namin. Pero, may malalim pa talaga na rason bakit hindi ko sila pinapunta. So, ang ginawa na lang namin, no, nag-set na lang kami ng another meeting na wherein pwede silang mag-visit dito sa office namin. Siguro yung araw na hindi kami masyadong abala, hindi kami masyadong busy.
So most probably nasa first week of the month. Yan yung mga medyo hindi kami busy. So siguro that's the best time na pwede silang pupunta dito sa office namin. So far guys, yung supplier namin, no, they understand naman yung situation natin. So ayan lang, nagkasundo lang kami na sa susunod na lang. Okay? So, sa topic natin, bakit kailangan mo na paminsan-minsan mag-decline ka rin? Okay? Bakit hindi lahat ng opportunity ay kailangan mong sunggaban? Bakit hindi lahat ng mga nag-o-offer sa'yo ay kailangan mong tanggapin? Kailangan mo ring mag-decline, kailangan mo ring mag-no. Bakit kailangan mo na mag-no most of the time sa lahat ng bagay? Okay, so yan yung magiging topic natin today. Okay, so pinakapunto lang talaga dito mga boss, no? Bakit kailangan mo yan gawin? Para mas maging productive ka. So let me explain mga boss. Ganyan din ako dati na every time na merong pupunta sa amin, merong mag-aalok, merong mag-i-invite. So dati, palagi akong, yes, sige, pwede yan. Oo lang ako ng oo dati. Dumating yung time na na-burn out na ako dahil di ko alam kung sino yung uunahin ko. Sa sobrang dami ng tao na nag-approve ako or nag-yes ako sa mga bagay-bagay. So, dumating yung punto na nagkabulbul yung schedule ko. And because of that, affected yung company namin, affected yung productivity ko, affected yung especially ako mismo dahil ako yung nahihirapan kung sino ba yung uunahin ko talaga. Okay? So, another example mga boss, no? Merong pagkakataon mga boss na syempre yung sa mga suppliers natin, lalapit yan sa'yo. And then, kapag ikaw, oo ka lang ng oo, darating yung time na hindi mo na namamalaya no na, ay, ito palang in-offer nila sa akin, utang pala to. So, meaning to say, darating yung punto na lalaki masyado yung utang mo. 'Di ba? So, sana maiwasan mo rin yan. Another example mga boss. Merong mga nag-aalok sa'yo, mga special events, kasal, binyag, birthday, mga events, 'di ba? Special events. I'm sure maraming lumalapit sa iyo niyan. Ganon din sa amin. Maraming lumalapit sa amin, nag-aalok sa amin, nag-invite. So, sa amin, pinipili lang talaga namin yung pinaka-importante lang talaga. Dahil hindi mo kaya. Hindi sa dahil sa, hindi naman sa namimili tayo. Pero, sa sobrang dami ng tao na importante sa atin, minsan nakakaligtaan natin yung mga mas importante pa. Family natin, 'di ba? Yung mga closest friends natin, yun pa yung mga nakakalimutan natin. And sana wag mo yung kalimutan na in your life, meron ka lang 24 hours. In your life, isa ka lang, 'di ba? Hindi mo talaga kayang tanggapin lahat. Kaya kung ikaw boss, kung isa kang negosyante, magtira ka rin ng oras para sa'yo, yung privacy mo. Hindi lahat ng bagay kailangan mong sunggaban, especially sa mga opportunity. Yan, meron din akong madadagdag dyan. Hindi lahat ng bagay na kailangan mong i-accept, no? Piliin mo lang din yung mga opportunities na sure na may magandang ibibigay sa negosyo mo. Okay? Yun lang din yung mapapayo ko sa mga bagay-bagay na dapat mong tanggapin sa mga events, sa mga customer, sa mga supplier. Yun lang mga bagay na alam mo na sure na malaki yung epekto, malaki yung benefits na makakuha nyo, kayong dalawa. Okay? And dapat hindi siya nako-compromise yung mga importanteng bagay na nasa buhay mo. Okay? Especially, sarili mo, yung health mo mismo. Dahil kapag palagi kang tanggap ng tanggap,
di ka marunong na mag-decline sa mga bagay-bagay, darating yung punto ng buhay mo na mabuburn out ka talaga. Darating yung punto ng buhay mo na mako-question mo yung sarili mo. Bakit ganito? Ngayon na naging negosyante ako, ngayon pa dumating yung punto ng buhay ko na kumbaga parang di mo na alam yung ano yung uunahin mo dahil sa sobrang dami ng bagay na nasa paligid mo. Di natin yan maiwasan no, bilang isang negosyante na marami talagang opportunities, maraming kamag-anak na lalapit sa iyo, maraming kaibigan na lalapit sa iyo, maraming mga opportunity na lalapit sa iyo. Maraming mangungutang sa iyo, maraming magpapautang sa iyo. Yan ang totoo sa buhay natin bilang isang negosyante. Kaya piliin mo lang yung mga bagay na may makukuha ka, syempre. Tapos pangalawa, sure ka sa pinasok mo. Pangatlo is hindi makompromise yung mga importante sa iyo. Ayun lang. And sana in this video meron kang natutunan dahil ganun din sa akin. Kumbaga nangyari na yan ilang beses sa akin na hindi pala mabuti na tanggap lang tayo ng tanggap, oo lang tayo ng oo. Darating yung time na mapapagod ka, darating yung time na mauubos ka. So piliin mo lang yung bagay na para sa iyo ay meron kang makukuha. Magtira ka rin sa sarili mo. Another example mga boss, merong mga pagkakataon na merong mangungutang sa iyo, merong magpapautang sa iyo. Ayan, ang dami niyan. So, di kailangan na lahat ng mga taong nangungutang sa iyo ay utangin mo rin. Pwede ka namang mag-decline. Ito yung kadalasan na kamalian or hindi nakikita ng ibang tao. Akala nila na negosyante tayo, akala nila marami tayong pera. Pero in reality, wala tayong pera. Yun nga, nagpapaikot lang tayo ng mga pera natin. So, actually yung pera natin, hindi naman talaga yan sa atin. Pera yan ng company natin. So, sana maintindihan yan ng mga kamag-anak natin, ng mga kaibigan natin. Bakit hindi tayo nagpapautang? Dahil dyan. Another one, kaya hindi tayo nagpapautang sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak natin. Dahil sa utang, dyan nagkakasiraan yung relasyon ng mga kamag-anak, kapatid, mag-ama, mag-ina, pamilya, magkakaibigan, yan. Kasama mo sa trabaho dahil sa utang. Kaya ako, para sa akin, dahil mas importante sa akin yung relasyon nating dalawa. Kung sino ka man na nag-message sa akin, tapos nangutang ka sa akin, pasensya na, pero mas importante sa akin na protektahan yung relationship nating dalawa, na kaya hindi kita pinautang. Hindi yun dahil sa minamaliit kita, hindi mo kayang magbayad. Yun ay dahil sa pinoprotektahan ko lang yung relationship natin. So, another one, merong mga nagpapautang sa atin. So, ayun, kung hindi mo naman kailangan, bakit mo tanggapin? 'Di ba? So, yun lang naman, punto ko lang talaga is pwede ka naman na mag-decline. Wala namang mawawala sa'yo kung mag-decline ka. Pwede ka namang mag-no. Okay? So, hindi lahat ng bagay na lumalapit sa'yo, opportunity, problema, or ano man yan, tao man yan na lumapit sa'yo, hindi kailangan na tanggapin mo lahat. Pwede ka rin mag-no. Ulitin ko, meron kang option na mag-decline. Okay lang yan na mag-decline ka, walang masama dyan, nagpakatotoo ka lang na hindi mo kaya yan, hindi mo kailangan yan, okay? Hindi mo kayang ibigay yan sa kanila, so okay lang yan. Instead na i-focus mo lahat sa negosyo mo, andun ka sa mga events, andun ka sa mga bagay-bagay na hindi naman direktang nakaka-apekto na positively sa business mo or sa iyo personally. So parang sayang lang din yung oras mo. So unahin mo lang yung pinaka-importante talaga. Kung ano yung mag-set ka lang ng priorities sa buhay mo. Kung ano yung pinaka-importante sa iyo, yun ang unahin mo. Saka na yung iba.
Okay, unahin mo muna yung sarili mo kung ano yung pinaka-importante sa'yo. Importante sa negosyo mo, importante sa relationship mo, importante sa family mo, importante sa health mo. Yun lang muna bago yung iba. Okay? So, sana meron kang natutunan in this video and I hope na mag-comment ka rin kung ano yung mga napagdaanan mo. Okay? So, invite ko pala kayo mga boss, no? Meron tayong ginawang group which is Work Smart Community. Ayun. Pwede nyo po yung i-search sa Facebook group. Yan. So, pwede tayong mag-usap sa loob, no? Pwede kayong mag-post doon ng about your life, about your journey sa pagninegosyo. Ayan, or ano yung mga plano mo. Post lang po kayo sa loob. Ayun, kita-kits tayo sa loob. Malaking tulong sa akin guys na mag-thumbs up kayo, mag-like or mag-comment kayo. Yan, malaking tulong na yan sa akin. So, especially kapag magsa-subscribe kayo. So, once subscribe, mas ano na yan. Kumbaga, another video na kailangan nating gawin. Ayun lang. So, always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!